Sinasabi ko mga kababayan, wala tayong pakialam doon po sa religion ng Iglesia ni Cristo. Kung ano man ang paniniwala nila sa pananampalataya nila, irespeto natin yon. Pero pag nangialam na po sila sa politika, ibang usapan po yun. Hindi pwedeng, huwag niyo kami pakialam sa politika, didemanda namin kayo. Hindi pwedeng ganon. Tandaan po natin na ang usaping politika, teritoryo po nating lahat yan. So ito na. Kaya yung mga Iglesia ni Cristo hindi makasagot sa akin eh. Pagdating sa politika, wala, mahihina. Mahihina yung mga nagdidibang sa akin, mahihina. Sabi dito, Senator Dante Marcoleta will be charged with non-bailable case. Request natin. Sana si Marcoleta, no, pag inaresto ng non-bailable case, sana tanggalin ng piluka. Tanggalan ng wig. Mag-rally din po tayo sa Sandigan Bayan. Pag si Marcoleta ay naresto, tanggalan ng wig, tanggalan ng wig. Will be charged with non-bailable case of plunder in the Sandigan Bayan this week. In connection to campaign donation worth 75 million pala, 75 million pala. Ombudsman Crispin Rimulya said on Monday. So kahapon. Senator Marcoleta, it's for the resolution. We're about file already, sabi nga. For resolution. So, yan nga nangyari. Okay. Mga minamahal kong mga kababayan. So, ito na. Okay. So, dahil nga po sa pinagkalat ni Marcoleta na siya po yung arrestuin, tinan ninyo ito na content natin to last week. Na pinagkakalat na po ni Marcoleta na siya po yung arrestuin. Sabi ko nga mga kababayan, paano arrestuin si Marcoleta kung wala pa na-file na kaso? Sabi ko nga last week yun, teka lang ha. Si Marcoleta arresto, wala pa naman na-file na kaso. Parang labo naman ata nun. Ewan ko lang kung may secret. Pero tandaan naman natin na ang administrasyon po na to, palaging may due process yan. Lahat po dumadaan sa due process. Ngayon mga babayan, dahil nga po si Marcoleta, nagpakalat ng fake news last week na siya pa i-arrestuin, nakatula pang arrest warrant. Ngayon ito na. Lumabas tong video na to, bago po kumalat, at pagkatapos kumalat ng text message na to. Sa text message muna tayo Ito, napakita ko na to kanina, pakita ko lang ulit para kumpleto yung topic. Ito po yung text message na kumakalat sa amin kagabi pa. So, naipasa sa akin to mga alas 11 na ng gabi. So, hindi ko na siya na live stream, pero sabi dito, mga kapatid, surprise rally tayo bukas. So, yung bukas na yun, ngayon yan. 4 a.m. People Power Monument. Mag-serve sila ng warrant of arrest kay Marcoleta. Marcoleta pa nga, arrest warrant kay Marcoleta. So, sa Iglesia ni Cristo nga ito. Pero ang atake ay sa Iglesia. Tingnan nyo, Ito yung sinasabi ko mga kababayan, inuutulang kayo, mga ka-streetwise na Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo, magsaserve sila ng arrest warrant kay Marcoleta, pero ang atake ay sa Iglesia. Paano nangyari yun? Sige nga, explain nyo nga sa akin. Kayo mga membro ng mga uto-utong Iglesia ni Cristo na nag-rally ngayon dyan, explain nyo nga sa akin. Kung magsaserve ng arrest warrant laban kay Marcoleta, paano ito magiging atake sa Iglesia? Kasi in the first place, mga kababayan, ang tumanggap ng pera, si Marcoleta lang. Pera lang kung tumanggap din yung Iglesia ni Cristo. Pera lang kung ganon. Di ba? Pero pag ganito, magsaserve sila ng arrest warrant, pero ang atake ang atake sa Iglesia, paano nga nangyari yun? Dapat ba lang ina-explain man lang sana dito sa text message dito na bakit, actually kung ako, member ako ng Iglesia kasi ako matanong ako Pag sinabi doon sa text message, magsaserve sila ng arrest warrant laban kay Marcoleta, pero ang atake sa Iglesia, magre-reply ako doon, teka lang, paano po yun? Paano tayo atakayin ng gobyernong ito kung si Marcoleta lang naman ang tumanggap ng pera? Wala tayong makukuha sagot sa mga yan. I dare. Wala tayong makukuha sagot sa mga yan. Ang sagot lang ng mga yan, takero, pangit mo. Wala kang alam sa nangyayari sa loob ng Iglesia. Ganun lang. Pero ang tanong natin, paano nga mangyayari yun na yung arrest warrant ni Marcoleta madadama yung Iglesia? Wala silang sasagot yan. Bugok Kasi nga, robot
Domo arigato, Mr. Robotbot. Domo arigato, Iglesia ni Cristo, Mr. Robotbot. Hello, hello, hello. Samba, samba, samba. Domo arigato, Mr. Robotbot. Iglesia ni Cristo, Mr. Robotbot. Hello, hello, hello. Samba, samba, samba. Wala eh. Hindi, patunayan nyo hindi kayo robot. Dapat nagtatanong kayo. Alam nyo mga kababayan, pag kayo inuutusan, tapos nakita ninyong sablay, tapos hindi kayo nagtatanong, robot ang tawag doon. Robot ang tawag doon. Di ba? Kunwari sa akin nangyari yon. Teka lang, bakit ganon? Paano nangyari yon? Yan tayo eh. Kaya nga hindi ako nabola ng mga DDS eh. Puta, binabola nila ako dati. Tanong ako ng tanong eh. Takayro, kumampi ka na sa amin. Wala yan si Bangag. Eh sabi ko, teka lang. Saan yung ebidensya ninyong Bangag ang presidente? Kayo nagparatang. Kayo dapat na magbibigay ng ebidensya sa akin para sumama ko sa inyo. Kasi tama naman talaga yon. Tama sila sabi ng ng mga DDS. Sabi ng mga DDS sa akin dati, Takero, ang presidente adik. Hindi maganda na magkaroon tayo ng adik na presidente kasi hindi yung nakakaroon ng tamang desisyon ang mga taong lulong sa droga. Tama sila doon. Tama sila doon, oo. Pero nung tinanong ko sila, nasaan yung ebidensyang adik ang presidente? Di mo lang kasi alam. Domo arigato, Mr. Robotbot. Domo arigato, Iglesia de Cristo. Samba, samba, samba. Domo arigato, Mr. Robotbot. Iglesia de Cristo, Mr. Robotbot. Laya, tama, di ba? Kapag merong tanong, pag merong mali sa pinaglalaban, dapat magtanong. O parang ito, tinan nyo to ha. O. Ito yung video ni Marcoleta, tinan nyo. Bayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Pattern daw, may pattern daw. Sige, ano yung pattern? Sige. Pakinggan natin. Taka lang. Kapit tayo, kapit. May pattern daw. May pattern, pakinggan natin yung pattern. Sige. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. So, sino ba yung mastermind na pagnanakaw? Si Presidente Bongbong Marcos ba? Alam nyo, tayo mga kababayan, maniniwala po tayo. Alam nyo naman eh. Tayo sa ebidensya tayo eh. Tayo po, maniniwala po tayo na ang presidente po sangkot sa nakawan sa flood control. Open po tayo dyan. Pero nasa ng ebidensya? So, ng ebidensya, 18 Marines. 18 Marines, Marcoleta! Uy! Marcoleta! Buha ka ng ina mo! 18 Marines yung ebidensya para usigin si Presidente Bongbong Marcos. Ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Imbis na gawin po ni Marcoleta na turuan yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na walang alam eh. Paano ba naman sasabihin na may arrest warrant na? Eh, kakasuhan pa lang. So, walang alam. Wala kayong alam. Nagrarally kayo, wala kayong alam. Imbis na turuan nga po ni Marcoleta na, oy, kayo mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, wala pa namang arrest warrant. Hindi, maganda parang bata. No? Uy, kayo mga kabataan ng Iglesia ni Cristo. Kapatiran. Sorry. O, kayo mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, wala pa namang arrest warrant. Kaya dapat kayong mga kapatiran, hindi muna kayo nagra-rally. Makinig kayo sa akin kasi ako naman po yung dinimanda. Dapat ganun ang gagawin. Kayong mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, no? Ang arrest warrant namin, ang arrest warrant ko, mga 2 buwan pa yan. Dapat. O kasi mukhang mahirap umintindi kaya dapat parang pambata yung explanation. Pero ang ginawa ni Marcoleta, wala, ginatungan niya pa. Mag-rally na kayo habang ako andito sa aircon. Habang ako tumanggap ng 75 million
no, kay Bike Defensor tsaka sa mga kasama niya, kayo nababasahan ng ulan. Pera ko lang yon, yung 75 million. O, pera ko lang yon. Ewan ko lang kung nag-cut yung iglesia, pero pera ko lang yon. O, mag-rally kayo dyan sa EDSA. Habang ako nandito, ako matanda na ako, nasa aircon ako ngayon. Matanda na ako. Eh, ito mga iglesia ni Cristo, handa makipagpatayan. Kasi nga, domo arigato. Eh, iglesia ni Cristo, robot, bot. habang si Marcoleta nandun. No? Sarap ng buhay. Naka-aircon. Oh, maganda ang bubong. May 75 million na ko. Yung uto-utong mga membro, sige, doon kayo, mag-rally lang kayo doon. Pagtanggol nyo ako. O, sige na, continue. Sige. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. Si Bonoan nga to. Sabi ko nga sa inyo si Bonoan eh. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Ay! Bugok! Kasalanan lang daw po paglingkuran daw tayo. Sige nga, paano ko tayo napaglingkuran ni Marcoleta doon sa pagtanggap ng 75 million? Sige nga, parte pa ba yun ang paglingkod sa atin? Huwag nyo sabi sa inyo, uto-uto lang maniniwala dito eh. Uto-uto lang maniniwala dito. Anong paglilingkod? Tumanggap ng 75 million? Nawala. Uto-uto lang maniniwala dito, men. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam ko ang gagawin nila ito. Ganito yan eh. Alam nyo, kung wala na mga ginawang kasalanan, hindi kayo makukulong. Ano, so ibig sabihin yung mga makukulong na senador, ano yung malinis ba yon? Malinis ba yun yung mga makukulong na senador? Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin. Wala. Ano na to talaga? Ano to? All out na to talaga. Ito nakikita ko All out na po talaga ito. No? Ito po ay laban na nga po ng Iglesia ni Cristo versus po sa PBBM admin. Sa tingin ko lang kasi talagang dumadami yung tao sa EDSA ngayon. Ito maganda to Bagong ano lang to. Malalabas lang. No, nagbigay ng statement yung Iglesia ni Cristo dito. Play nga natin. Meron dito eh. Ito lang kakakita ko lang, no? So, may statement dito yung Iglesia. Ano nawala? Ano ba yun? Ay, sus, nawala. Wait. Hanapin ko ulit. Nawala. Visit na yan. Statement. Wait lang Wait yan. Statement. Nawala. Visit. Kita ko na kanina eh. Statement. Pakinggan natin to 3 minutes lang to Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, Teka lang paano pagtatakpan ng katiwalian kung may mga nakulong na? Hindi raw sila tutol sa
Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Ayan na. Alam nyo itong problema sa Iglesia ni Cristo eh. Sala sa irit, sala sa lamig kayo eh. Ngayon, ang pinagmamalakang ngayon ng Iglesia ni Cristo, ito sinasabi ko eh. Dati naman, di naman ako nangingialam sa politika at tahimik ng buhay ninyo eh. Oh, ngayon nakailam ko yun. Tinan nyo, Sabi ng Iglesia ni Cristo, ito ano nila to eh. Spokesperson nila to eh. Na parang pinapalabas sila po ay talaga naniniwala dun po sa Blue Ribbon hearing ni Marcoleta nung siya pa yung Blue Ribbon chairman. Tandaan natin na ang Blue Ribbon hearing ni Marcoleta papunta sa presidente. Yung bintang papunta kay Martin, papunta sa presidente. Okay na sana kung may ebidensya, yung nga lang ang ebidensya, Diskaya at saka si Gutesa. Nakita niyo yung point ko mga kababayan? Ayun ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Dapat ang tama yung ginagawa ni Marcoleta na yung investigasyon papunta sa presidente. Katuloy niyo ba ganun katanga si Presidente Bongbong Marcos na hindi niya nahalata yun? Na teka lang mukhang sa akin papunta yung baril ni Marcoleta ha? At wala akong ginagawa kung pinagbibintangan na sa tingin niyo ba ganun katanga ang presidente? Kung merong pinangunahan si Marcoleta dyan sa Blue Ribbon, kagaguhan yun. Kagaguhan yun. Tama kayo. Continue natin. Sige. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong na ang mga na-expose. Ewan ko sa inyo, nagtanga-tangahan na naman tong iglesia ni iglesia ni Batman. Nagtanga-tanga na naman tong iglesia ni Marcoleta. Tingnan nyo kasi mga kababayan, sabi ng spokesperson nila, may sabi nila, ang tanong nga po ng spokesperson ng INC, bakit ang kakasuhan si Marcoleta na siya nag-expose ng katiwalian sa gobyerno? Puta, kayo mga miyembro ng kapatiran, naniwala kayo doon? Ha? Niwala kayo doon? Nakalimutan nyo na ba ito? Nasabi ko na kanina nung intro Nakalimutan nyo na ba? Kaya po nakasuhan si Marcoleta dahil sa kayabangan niya. Wala naman nakakaalam nun No, yung kaso ni Marcoleta, walang nakakaalam nun. Ang ginawa ni Marcoleta sa Net 25, nagyabang. Ang sabi niya, ay ako nga, nakatanggap nga ako ng ng 100 milyon lang hindi ko i-declare sa SOSE. Pwede yun. Yung hindi i-declare sa SOSE, pwede yun. O, diba? O. Sino may sabi nun? Si Marcoleta mismo. Walang may alam nun. Walang may alam nun. Kahit ombudsman, hindi alam yon. O, ngayon, syempre nagalit tayo. Tayo mga netizen, nagalit tayo. Teka lang, ikaw, Melek, umamin na na dinoktor yung SOSE. Di nyo man nakakasuhan. O, ngayon, kinasuhan ng Comelec. Ang sabi ni Marcoleta doon sa Comelec, yung campaign funds naman na yan, natanggap ko yan, hindi pa eleksyon. Hindi pa campaign period, hindi pa ako nagpa-file ng candidacy. So, ibig sabihin nun, tumanggap si Marcoleta ng mahigit 100 milyon, 100 million pinag-usapan natin dito na siya'y congressman pa lang. So, pasok sa plunder yun. Huwag niyong niloloko yung mga miyembro ninyo. Hindi po nakasuhan si Marcoleta dahil siya po nag-expose ng katiwalian sa gobyerno.
siya po'y nakasuhan dahil sa katangahan niya. Nakasuhan po siya dahil tumanggap siya ng pera at umamin siya mismo sa affidavit niya na siya po'y tumanggap ng pera na 75 million nung siya'y congressman pa lang. So itong sinasabi po ng Iglesia ni Cristo spokesperson na nakasuhan si Marcoleta dahil sa pag-expose niya sa katiwalaan ng gobyerno, panloloko yon. Ganun ba ang turo sa inyo? Niloloko kayo? Hindi, ako nagtatanong ako Kasi dito nga sa usaping politika, niloloko kayo. Paano pa kayo sa usaping kaperahan? Paano pa kayo sa usaping abuloy? Natandaan natin na dyan umiikot po ang lahat ng simbahan. Kung dito lang napakasimpleng bagay, hindi ninyo maintindihan. Na si Marcoleta kaya nakasuhan dahil sa katangahan niya, paano pa kayo sa ibang bagay na niloloko na pala kayo? Kung may panluloko nangyayari sakit sa ulo nito, men. Malamang pag ganyan kasimple na madali i-analyze, baka yung ibang member ng Iglesia ni Cristo, ay nalilito na ako, sama na lang ako ng rally. Ay, di ko maintindihan nyo, di ko maintindihan, sasama nila ako sa rally. Mr. Arigato, Mr. Robotbot. Iglesia ni Cristo, Mr. Robotbot. Ay, nakayo ko ba? Tuloy pa ba natin? Tuloy natin, sige. Ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong. Ayan naman pala Alam mo naman palang plunder yung kinaso kay Marcoleta. Hindi mo pa in-explain. Nakasuhan ang ating kapatid na si Rodante Marcoleta na plunder na non-bailable case dahil siya po'y umamin na tumanggap ng pera. Ba't hindi mo sinabi yun? Ba't hindi mo? Naiyak na lang talaga ako. Ayan po nangyayari no, kaya po hindi po umaasenso ang Pilipinas. Kasi po mga uto-uto. Ang daling utuin. Grabe, men. Grabe. Ay, sakit sa bangs nito, men. Sige, ito, maganda to. Takero, sige. Huwag kang makisawsaw dyan. Wala kang moral ascendancy dahil isa kang racist. Okay, nagyabang ka pa na hindi ka takot sa INC. Kailan ko sinabi hindi ako takot sa INC? Sinabi ba kung ganun? Mag-research ka, Takero, kung ano ang nangyari sa kumakalaban sa INC. O, yan ang problema sa inyo! Yan ang problema sa inyo! Sagutin niyo yung tanong ko kasi manakot kayo. Yan tayo Ang tanong dito, alam nyo ba kung bakit nakasuhan si Marcoleta na plunder? Alam nyo ba? Tama ba yung ginagawa ninyo na yung kinokonektan ninyo, yung ginawang expose ni Marcoleta, no? Sa rally ninyo, samantalang kaya po nakasuhan si Marcoleta dahil sa kanyang pagyayabang. Ha? Ayan ang problema sa inyo. Takero, sinabi ko ba hindi ako takot? Ha? Ang sinabi ko lang mga kababayan, di ba? Ang INC miling magkaso. At ang ginagawa ko naman dito, huwag ka silang mapipikon dahil sila po'y pumasok sa usapin ng politika. Anong hindi takot doon? Alam niyo, iba yun Kasi pag sinabi ko hindi ako takot sa INC, ibig sabihin nun, naghahamon ako Ako ba yung naghahamon? Freedom of expression ito, tanga! So ibig sabihin, kayo pwede mag-rally, ako hindi pwedeng batikusin kayo? Huwag kayong ganyan. Kanina ko pang gustong banggitin yung word na Hindi ko lang mabanggit kasi yan Alam kong bawal yun, pero ito ang pangit sa inyo. Ang dami ko na dinadaldal dito no, tungkol sa ginagawang panlilinlang ng mismong higher na to ng Iglesia ni Cristo Para saan panlilinlang ito? Tignan nyo sinabi na po na may plunder case si Marcoleta, hindi naman i-explain kung bakit siya may plunder case. Ano tinatago?
Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Alam nyo, pag ganyang klase mga comment, eh, ibig sabihin nyo talaga niyan, Como arigato, Mr. Robotbot. Iglesia ni Cristo, Mr. Robotbot. Walang isip! Samba, samba, samba! Sunod, sunod, sunod! Domo arigato, Mr. Robotbot. Iglesia ni Cristo, Mr. Robotbot. Sunod, sunod, sunod! Di nyo malang tinanong sa inyo? Sa mga, dyan sa mga nag-utos sa inyo na mag-rally na, Sir, Ma'am, paano madadama yung Iglesia ni Cristo sa ginawa ni Marcoleta? Di ba yan na sinabi sa inyo, di ba? Na ang kaso kay Marcoleta, ang kasunod dyan, ang target, Iglesia ni Cristo. Sige nga, explain mo nga. Sige, explain nyo nga. Kaysa takutin ninyo ako na hindi mo ba nakita yung mga lumaban sa Iglesia ni Cristo kung ano nangyari? Hindi! Hindi yon. Sagutin ninyo yung tanong ko. Kasi kami, mga bobo kami dito. Baka maintindihan namin, oo nga pala, may point ang iglesia. O di ba kunwari may nag-comment dyan, o kaya may gustong umakyat, di ba? Kaya explain ko sa'yo. Kaya madadamay si Marcoleta, kaya madadamay ang Iglesia ni Cristo sa kaso ni Marcoleta dahil ganito. Makikinig talaga ako. Makikinig ako. Pero wag niyo ako pipigilan na magtanong. O, di ba? Ayan tayo eh. Oh.